Good day, everyone. Before I begin, let me introduce to you my teammates, our leader, Angelo Barshal, and the members, John Leonard Zuela, Gabriel Bianca Solano, Luella Jasmine Sohares, Reynalyn Sablaon, and Ryan Orjales. So here, in our system, this is the home interface kung saan dito makikita yung pangalan ng dental clinic and also the services. For the next part is the login form. Nandito yung username and password ng mga registered na account. And for the code naman ng login form, dito naman sa login form, dyan yung connection ng database. So, dito naman sa patient interface, dyan yung naka-store yung sa uh, form ng patient interface. So, dito naman sa if statement, dyan yung ilalagay yung sa uh, username and password. For the try catch, dito naman i-try niya kung same or same ng information yung ilalagay yung nung user. So, kapag mali yung information, magiging invalid or may lalabas na message box na invalid password and username. So, kapag naman tama yung information na nilagay ng user, saka lalabas yung uh, patient form. Patient form. So, kapag naman hindi pa naka-register yung account ng user, dun na papasok yung registration form na i-report ni Ms. Sablaon. So, back sa registration form, dito kayo fill out ang details para maka-create ng account. Meron ditong first name, last name, middle name, etc. Na need mong i-fill out at masay bago ka maka-create ng account. Meron siyang dalawang button na save and clear. Pag pinindot mo yung save button, doon na masisave yung information. Then, pwede ka na mag-login. May lalabas din na message box na registered. Siyempre kapag hindi kompleto yung info, may lalabas na invalid din. And sa clear button naman, mawawala yung lahat ng na-input mo. Doon naman tayo sa source code ng reg form. Sa regcon, dito sa regcon, may dalawang table kasi na nakakonect sa database. Yung unang table, yung personal info. And yung pangalawa, yung patient address. Then, nakita nyo naman na may 6 na text box sa personal infos at 4 naman sa patient address. Ayun lang. So, the next presenter is Ms. Suarez who will discuss the patient profile. Good day everyone. So makikita natin sa patient profile na design is gumamit kami dito ng puro text box, label, and then tatlong buttons. So dito, ang makikita po natin sa patient's profile is yung much more needed na information like status, father's name, mother's name, etc. na nakikita po natin ngayon. So, kailangan pong ma-fill out lahat malagyan po ng information lahat ng text box. And for us to save information, of course, pipindutin po natin yung button na save.
So, punta muna po tayo sa source code. Ayan. So, nakikita po natin dito na lahat po ng text boxes ay nakafocus. Which means, kapag hindi po natin nalagyan ng information yung isang text box and sinave po natin, hindi po siya masisave. And, baba po, please. Ayan. Ito naman po yung parameters and ito pong mga naka-add status, ayan, fathers. Yan po yung column para po maano yung value ng mga text box. Baba po, please. Ayan. So, di ba po, pag nag-save po tayo ng information, meron pong lalabas na profile save. Pero po pag may mga error, and may lalabas din po na message box na error and ayun po, yung sa baba pa po. So, yung two other buttons po, which is yung lock and unlock. So, ginagamit po natin yung lock para hindi na po siya madalaw, ma-edit ulit. And ilalak po natin siya muna before i-save. Sa unlock naman po, pag may nakita po tayong mali sa information po na nilagay po natin sa text box, pwede po natin siyang i-unlock for us to edit po muna before i-save para po we can make sure na tama po yung information na ilalagay po natin na nakakonect po sa database. Next naman po is yung medical history which will be presented by Ms. Solano. So, here na po. Yung medical history po ng patient, this is important po para malaman po yung kung ano po yung mga allergies or kung ano po yung mga pwedeng ma-i-consider ng dentist when it comes po in treating the patient. Ang mga nakalagay po dito ay most of them are checklist, especially po sa Q7 kasi po you can choose po ng options more than one. Walang po yung pagpipilian which is yes or no. Sa question 8 naman po yung blood type ay iti-type po yung blood type nyo which is nakaset po sa white. Tingnan po natin yung source code. Here po, makikita nyo yung mga yung every box po and every parameter like Suarez said po, yung parameter yun po yung every column. Tapos kung papakita po dyan kung naka-check po. Kung naka-check po siya sa 1, it means it's a yes. And kung naka-check naman po siya sa sa checkbox 4, means it's a no. So yan po, every question po ay may naka-akibat po siyang response. Tapos po, balik po tayo sa ayan, baka po click po yung save. Sasabihin, may magpa-pop up po na dialog box which says data inputted successfully. At kapag naman po click, pwede po kayo mag-start over para mag-input po ng panibagong data po. Yung po, next naman po ay appointment history na i-discuss po ni Mr. Ordales. Appointment history, meron po dito ang data grid tapos button para ma-show. Tapos next sa code po, meron naman po dito recon method sa module 1 tapos meron din close na para magamit pa ulit yung connection. Next, the appointment kay Zuela. Thank you, Ryan. So, yung para may makita ka sa appointment history, siyempre, kailangan mo muna mag-book ng appointment. So, makikita natin sa patient profile, tingnan natin sa patient profile muna. May button dun na makikita sa tabi ng na book appointment. And then, pag clinic mo yung book appointment, itong pop-up makikita mo, book an appointment. Then, may mga section dito na services, date, time, and button para ma-save yung appointment.
So, dito naman po sa code ng book appointment, makikita natin, zoom in nga. And yung regcon, which is yung method para ma-connect. And then yung command, which is to insert yung araw and oras, pati na rin yung service. Mapapansin nyo na wala dyan yung patient ID kasi yung patient ID, naka-auto-increment siya dun sa mismong database. And then, ayan. Tapos, ayan, yung mga radio button, dyan naka-indicate yung oras na nakalagay dun kanina sa may form para pumili. And then, yung, ayan na, yung final, which is, pag message box, magkakaroon ka ng success, tapos, magka-close na yung connection, and then, ano ulit siya. So, ayun na. So, papakita ni Barshal kung paano yung magiging process dyan pag magbubook ka ng appointment. Siyempre, una, lalagin ka muna sa account mo na ni-register mo. And then, may kita ka sa taas ng logout na book appointment. And then, pipili ka ng kung anong service yung pipiliin mo. Ayan. And then, yung date kung kailan mo i-take yung appointment. And then, kung anong oras. And then, ayan na, pag clinic mo yung save, ayan, may lalabas na success. And, masisave sa appointment history yung ginawa mong appointment just now. Ayan. History. Ayan. And then, for admin naman, may kita rin ng admin yung appointment na ginawa mo. Ayan. So, thank you. Thank you for listening. Hello ma'am, good morning again. This is the rundown of our system. Okay, start. Once we click start, lalabas na yung home interface niya po. Andito po nalagay yung mga dental, mga services na ino-offer niya. Ito po yung dental clinic na yun. Open siya Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Tapos itong for patient, once nakilig, lalabas yung login form. Then, ito, pag wala kang account, hindi ka makaka-login. Invalid password username. Magre-register ka ngayon. Angelo 20. Dapat dito, kailangan integer siya kasi pag bar chart hindi gagana. Street. Ito. Barangay. City, Quezon City. Tapos ito, yan. Save. Pag sinave yan, mariregister. Tapos ito, pag kinlear, mabubura. Tapos ayun, login na natin. Try natin login. Yun, lumabas na yung ko. Yung data ko. Ito yung natin. Yung patient interface. Patient profile. Maglalagay ka dyan status kung single, father's name, mother's name, age dapat number lang, birthday automatic na yan magsisave pag kinlik mo yung birthday mo. Tapos religion, occupation, tapos contact dapat din number lang. Ito bar chart yan. Tapos itong lock, yun, nalalak siya. Itong unlock, pwede siya ma-unlock. Tapos pag sinave mo, mapa-profile save, lalabas yung message box na profile save. Tapos ito, medical history. Ayan. Yan. Ano siya? Checkbox. Yan. Pwede mo siya i-click lahat. Ayan.
Save. Ano? Yan. Ito clear, mabubura yan lahat. Tapos itong, yan, save natin. Yan, na-save na. Tapos ito, appointment history. Mabuview mo yung check history mo. Ayan. Ayan yung ano mo, appointment. Magdadagdag pa tayo. Naka-save na si appointment. Ito. Ito, dental cleanings. Tapos, ang appointment mo, December 6. Tapos, ang oras mo, 9 a.m. Save natin. Oh, success. Tapos, tignan natin kung lalabas siya dito. Yan, lumabas, dental cleanings. Yan, tapos ito, logout. Malalogout siya. Malalogout yung account mo. Mag-sign ka ulit. Tapos ito, for admin interface lang siya. Ito, i-check mo lang yung mga appointment na pwede mo i-accept. Yan. I-check mo lang siya. Bale, yun lang. Ayun na yun, yung system. Thank you.